ang may customs offense ay yung consignee, regardless of kung sino yung backer niya, dahil yung consignee kung nakapag-import siya ng bigas na walang import permit, siya ang lumabag sa customs law, no? Iniisa-isa po namin ang bawat import nung 2013 at tinatabihan namin kung may kaukulang import permit, no? I think alam niyo naman, nasabi ko na rin ito, magmula nung September or October last year, no? Halos mga 57,000 tons ng bigas ang in-alert order ng Bureau of Customs. Ibig sabihin, yun yung nahuli, no? Yun yung talagang walang permit na napigil namin. Pero nag-umpisa yan September, October, no? By September, October, marami na nakapasok beforehand, no? So, iniisa-isa namin yun ngayon para tinitignan namin, okay, meron bang nakapasok before that time? Kasi medyo malakas ang loob namin magsabi na magmula nung October, talagang bawat kaso ng bigas na walang import permit, nahinto ng Bureau. Okay, naumpisahan ni Com Rufy Biason na yon, no? Pero yung what happened before, yun ang tinitignan namin ngayon. Kasi sir, diba this is your first case? Yes. Since you assumed the post, yes. Also after the controversy, ito rin yung unang yes. case na pinay mo. The question now is, can the customs file charges against Bangayan considering that based on the Senate inquiry, he used the cooperatives? Yes. Okay. So that's the question. I'll be very honest. Okay, I'll be very honest. Siguro tinitignan pa namin yung angle kung yung financier ng cooperative ay lumabag sa customs law, no? Kasi kung lumabag siya sa customs law, then yes. Pero ang maliwanag na maliwanag, kung meron nagpasok ng bigas na walang import permit, okay, which is legally yung consignee, okay, kung sino man ang nag-finance sa kanya, lumabag sa customs law yun at kakasuhan namin yun, no? Ngayon, kung ma-establish, pinapa-research namin sa legal namin, kung ma-establish namin na may specific customs law na si David Bangayan na hindi consignee. Yun, maliwanag yun, okay? Walang consignee sa records ng customs, no? Na David Tan or David Bangayan. So, pinag-aaralan namin ngayon kung may grounds kami to file a case against somebody na hindi siyang consignee ng bigas na pinasok. First have to establish, diba, the TV of the financier. No. Actually, no, even more basic. Okay, kung i-grant natin na siya yung financier, okay, we have to see, did he violate customs law? Okay? I'm sure, mukhang maraming convinced. I haven't seen, pasensya po, di ako abogado, no? May violations of law involved, pero magpa-file lang po kami kung ang na-violate ay customs law. At ang maliwanag po is, in this particular case, and mukhang in many other cases, yung consignees violated customs law. Siguro, good time na rin para mabanggit ito. Siguro babala din ito dun sa mga whether private companies or cooperatives, no, na I think isang lumabas dun sa Senate hearing, maraming nagamit na mga private companies tsaka cooperatives, no. Kung kayo po ay magpagamit at kung kayo po ay magpagamit sa paraang labag sa batas, kayo po ang sabit din eh. No? So yun po ang panggagamit ng Bangayan ng mga cooperative para kapakuhan hindi ba lang wala pang kayo sa customs? Pinag-aaralan pa po namin kung merong kung merong kayo. Hindi ko po masagot siya sa kasalukuyan. Pero kung kasi yung pag-issue po kasi ng import permit, wala pong kinalaman doon ng customs, okay? Pag dumating po yung import permit sa amin, nirespeto po namin yon bilang isang issuance ng kapwa ahensya ng pamahalaan. Pero yung pag-recycle po ng import Mga kapuso, niyo po napapanood ang live na press conference na isinasagawa ngayon at sa pagitan o sa pagsasama ng Department of Justice at ng Bureau of Customs, kung saan sinabi ng Customs na isa lamang daw itong kaso ng rice smuggling na nasasangkot si David Bangayan aka David Tan. Isa lamang daw ito sa maraming mga kaso ng rice smuggling na di umano'y iniisa-isa raw ngayon ng Bureau of Customs para malaman ang mga kasong ito ng rice smuggling. Sa press conference din ay sinabi na
ng Customs o ni John Sevilla Customs Chief na wala raw sa listahan ng consignee ng Bureau of Customs ang isang David Tan or isang David Bangayan. Sa dahilan daw ito ay pag-aaralan pa rin daw ng Bureau of Customs kung maaari pa sila o kung meron silang reklamong o kaukulang reklamong pwedeng isampa laban kay David Bangayan. Sa batas daw kasi ng Customs ay tanging mga consignee lamang na nasa listahan ng ahensya ang maaari nilang sampahan ng reklamo ukol sa rice smuggling. Ewan ko, isang physical manifestation. At yan po, may balita sa oras na ito. Tumutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Cedric Castillo. Magandang umaga po.